Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Miyerkules, kagutok kaghugot nga seguridad mabatyagan na gid sa Iloilo City, pila ka adlaw antes ang highlights sa Dinagyang Festival 2025. Masobra 7,000 ka security personnel gindeploy na para sa seguridad sa Dinagyang Festival 2025. John Winston Porras nga naaresto sa bypass operation sa haro dako nga personalidad sa illegal drug trade sa Iloilo City sunod sa ICPO. 20 ka mga pamilya ang apektado sa demolisyon sa Barangay 12, Bacolod City, gintagaan sa LGU sa 30 dias agud magsaylo sa relocation site. 48 na kakaso sang hand, foot, and mouth disease na record sa Iloilo Province subong nga Enero. Kag 19 anyos ng estudyante sa Bago City, kabiliban sa abilidad sa paghampang sang Rubik's Cube. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Masobra 7,000 ka security personnel gindeploy na para sa seguridad sa Dinagyang Festival 2025. Performances mga tribo sa highlights ng Dinagyang Festival 2025, balantayan sunod sa IFFI. Si Kim Salinas nakatutok live sa Iloilo Freedom Grandstand. Kim? Gert, matapos ang madinalagon nga Atiatian Festival 2025, tuyo man sa kapulisan, kagiban pa nga law enforcement agencies ang zero major incident sa Dinagyang Festival 2025. Formal na nga gindeploy ang masobra 7,000 ka mga security forces nga magapasiguro sa ang kalinong kagkatawhay sa paghiwat sang Dinagyang Festival 2025. Ini ang ginalakipan sa kapulisan, AFP, BFP, Iloilo City DRRMO, kag iban pa nga law enforcement agencies kag force multipliers. Sila ang ginbendisyonan sa ginhiwat nga send-off ceremony subong nga hapon. Magapahamtang ang task group sang beat patrollers kag command posts. Tinguaan sang site task group Dinagyang 2025 ang zero major incident sa kahiwatan. The barometers of our success should be zero major crime incident. Number 2, no street crimes. And number 3, efficient and effective security response on emergencies. Hugot nga ginadumilian sa festival ang pagdala sa mga matalom nga bagay, armas, kag iban pa nga deadly weapons. Amo man ang pagdala sang baso, lata kag botelya sa makahulubog nga limnon samtang nagalagaw. Samtang ginaekspektar sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang world-class nga performances halin sa siyam katribo sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa Sabado. 8 katribo naman ang magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition sa Domingo. Lauman man ang mas ginpanami nga performances sa Dinagyang Illumination sa Biyernes. Bangod ini, ang manginlabing unang ation nga may contingents halin sa iban nga rehiyon, kaangay sang Hermosa Festival sang Zamboanga City, kag Tanglawan Festival sang San Jose del Monte, Bulacan. Every year nag-level up kita para mas magdako, magdako maatong yung festival. Samtang, amat-amat na nagprastar sang portalet sa comfortable nga ilihian ang Iloilo City General Services Office sa mga judging area sa downtown area. 78 na ka portalets ang ipahamtang sang GSO. Ginabulobanta 300 ka sweepers ang iga-deploy man sang GSO sa paghiwat sang highlights sang festival. May bastante man nga basurahan nga ipahamtang sa mga lugar nga pagatipunan sang tao. Naabisuhan naman ang mga food kiosks nga mag-provide sang kaugalingon nga garbage bags. Kung pwede maging responsible kita no sa pag-dispose ng aton waste, kung tani hindi kita mag-urinate bisan diin lang no nga public place. Nagpaandam naman si Iloilo City Mayor Janet Treñas nga ipapreso diri ang mga magalapas sa pagsulundan o kun manggamo sa tion sang festival. Gert, ginahingi uman sang IFFI ang mga Ilonggo kag bisita nga suportahan ang sadsad sa Kalye Real Competition paagi sa pagupod sadsad sa 6 ka competing tribes sa Domingo sang hapon. Buwas naman la sa isang gabi paghahiwaton ang 11 nga traslasyon
ukon ang pagdala sang imahe ni Senyor Santo Niño halin sa San Jose Parish Placer padulong sa Our Lady of Fatima Parish sa Lapus District. Jert? Padamoged nga salamat, Kapuso Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Samtang sa Bacolod City, demolusyon sang nabilin pang balay sa porsyon sang barangay 12 liwat naman. Nga ginpaiway, mga residente ginhatagan sa LGU sang 30 dias sa good nga makasaylo na sa relocation site. Yaring balita nga atong gintutukan. Suryahan ko na sila. Eh, daw dugay naman na. Chinese New Year naman. That's one, Valentine's. That's one, ano naman. School opening. Ining panindugan ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez kahapon may angot sa makapila na kabeses nga pagpaisol sa demolusyon sang masobra 20 kapamalay sa barangay 12 nga kabahin sang redevelopment sang Manukan Country. Sang nagligad nga si Mana, ginpatigayon ng pre-demolition conference sa natalanan na kuntani nga clearing sang lugar sa Martes, January 28. Apang subong aga, naglain ang huyop sang hangin matapos personal nga ginpadulungan ni Barangay 12 punong Barangay J.R. Alcantara Alcalde dalayo nga hatagan sa extension nga isa ka bulan ang mga apektado nga residente. Okay na niyo sa amon nga inyo sa atin sa bulan process kami makakuha sa amon nga mga pinalanon. Amo manambal nila. This is the last stretch. So siling ko sa ila, just put it in writing to ensure nga ang atong nga agreement, no? Hindi nyo malipatan. Base lang magabot sa time nga kinahanglan nyo magsaylo, maayo naman kumulat. Ang pagpaisol sang plaso, ang ginkalipay naman sa mga residente nga tubtob karon, sige pa ang pagpamakbak sang ila mga puluyan. Kaya may manilig mo dayon. Kaya ano man, malipay man tao ko ni Madayon. Iwi ko ni Madayon, pati malukan, dala mo. Ti Mayo, kay makaprasamil sakto ko. At ti matmatong na balay ko, lapit man gamamat. May masobra 60 ka mga pamilya ang nakabato na sa relocation kag financial assistance gikan sa LGU kag private partners sini. Madamo sa ila ang nakasaylo na sa relocation site sa syudad. Nami gito yung lugar ang araw. Pero sang nagsaylo na kami, kanami kay katawhay-tawhay gali. Nagalaom naman ang kapulisan nga mangin matawhay ang demolusyon santo sa ginistoryahan upod ang mga residente. Gina-assist namon kung mayroong resistance on the part sa aton nga affected families. It was a peaceful discussion, negotiation. Ginahulat man kung saan ipatigayon ang clearing sang Manukan Country nga makapila ka beses man nga ginpaisol. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, on Western Visayas. John Winston Porras, ginakabi nga dako nga personalidad sa illegal drug trade sa syudad sang Iloilo, suno sa City Drug Enforcement Unit. Samtang monitoring sa paglapta sang illegal nga droga subong nga dinagyang celebration, mas ginpahugot. Si John Sala nakatuto. Hindi na bago sa monitoring sang Iloilo City Drug Enforcement Unit si John Winston Porras. Suno kay Captain Ryan Christ Inot si Porras ang konektado man sa mga una na nga na-operate sang kapulisan kag siya man ang makabig supplier sa mga ini. Dugang paniinot si Porras ang makabig man nga isa sa mga pinakadako nga personalidad sa illegal drug trade hindi lang sa syudad sang Iloilo kundi sa isla sang Panay Subong. Manumduman nga si Porras ang isa sa 3 ka mga nadakpan sa drug bypass operation sa barangay Balabaguharo. Ginaligar nga nagpato si Porras sa operatiba rason nga natirohan ini sang pulis. Taon na itong nakuha ta sa bar nga diha sa Mandurriao bala nga si alias Macbac. May mga transaction man si Porras sa iban nga mga bars. No? Masobra 4 million pesos nga balon sa suspected siya bunga nakuha kay Porras. Ang natala na kutani sa Dinagyang Festival kag dako ang posibilidad nga may mga na-distribute na ini. Gani mas pagahugton pa sang CDEU ang ilang monitoring. Magluwas kay Porras madamo pa sa karon sa ginamonitor ang CDEU nga mga drug personality sa syudad sang Iloilo. Nagapabilin ini nga naka-hospital arrest apisar suno kay Inot, hindi man dako ang pilas nga naangkon sini sa butkon. Suno kay Inot, nag-ayo ang doktor sini nga obserbaran lang sang 2 pa ka semana. Plano sang CDEU nga makigistorya sa doktor ni Porras sa mas madasi nga pagpagwa sa iya sa ospital. Magluwas sa monitoring sa syudad sang Iloilo mangin mas maidin pagin ang pagchekyar sang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga puerto kag tanan nga mga entry points sa rehiyon. I'm pleased to report wala pa kita sang positive nga incidents involving
nga ang ilagid nga tuyo is for the Dinagyang Festival no nga pagpalapta. Ang aton nga actions are already in place kag ging-heighten naton nga visibility. Upod kay Hans Tisherto, John Sala. 1 Western Visayas. 57 kakasos ang hand, foot, and mouth disease na record sa Iloilo City kag Iloilo Province subong nga Enero. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagdangat na sa 48 kakasos ang hand, foot, and mouth disease ang na-record sa Iloilo Province sa sulod sang 18 kadiyas subong nga Enero. Mas manubo ini kung ikumparar sa pareho nga tion sang 2024 nga yara sa 92. 27 sa 48 kakasos subong nga tuig ang mga bagong nga kaso. Kalabanan sa natapikan sa balatian ang mga kabataan nga nagaedad na 10 katuig panaog. Kalabanan sa mga kaso, naga-experience sang mild na symptoms kag malaka lang nga makitaan sang delikado nga komplikasyon. Although mild lang ang mga sintomas ini nga ginatuga, makahatag gihapon sang kulba sa mga ginikanan. Nagdangat naman sa siyam ka mga suspected cases ang HFMD ang na-record sang Iloilo City Alpha Fest humalin Enero 1 tubto 20 sa mga tuig. 5 diri ang aktibo nga kaso samtang 4 na ang nakarecover. Sa datos, 4 ang na-record sa Arevalo, 3 sa Mandurriao kag 2 naman sa Molo. Ang mga pasyente, lunsay wala pa nakalabot sa isa ka tuig ang edad. Duwagin sa kasang kaso sang HFMD sa mga tuig kung ikumparar sa 7 sa nagligad nga tuig. Ini ang nagapakita sang 14% nga pagsaka. Ang HFMD ang isa ka balatian nga tugas ang virus. Mahimo ini maglapta sa paghaklo sang droplets halin sa pagpangatsi, paghambal o kunubo sang tao nga infected sang balatian, kag pagkapyot sa mga butang nga may particles sang virus. Suno sa ICHO, gilayon nga dalon sa pinakamalapit nga District Health Center ang pasyente nga makitaan sang sintomas, kaangay sang pagtuhaw sa mga butlig o konsingaw sa baba, pagtuhaw sa mga rashes nga hindi tuman kakatol sa mga kamot kag tiil, paghilanat kag pangpangluya. Open kasi ang mga pilas, pwede siya magka-co-infection sa bacteria. Amo na siyang gahambal nga ga-fatal na ang aton nga HFMD because dira ang entry point sa iban nga infection such as fungi and bacteria. Ang mga pasyente ang hindi dapat pagpakanon sang mainit, maalat o kung matiga nga pagkaon alabi na ang mga bata nga may singaw sa baba. Istrikto nga pag-obserbar sang proper hygiene, ilabi na ang regular nga paghugas sang kamot kag pag-disinfect sang ginagamit nga mga bagay ang ginapanugyan sang CHO. We can also recommend disinfection of the play area sa aton nga mga malls. Samtang sa Bacolod, may 5 naman kakaso sang HFMD ang na-record humalin sang January 5 tub 11. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, believe, 19 years old nga estudyante gikan sa Baguio City, Negros Occidental, ginkabiliban sa abilidad sa paghampang sang Rubik's Cube. Ang istorya hibalonta sa pagtutok na Eileen Pedreso. Naka-blindfold pa samtang nagahampang sang hampangan nga korte kahon ang ini nga lalaki sa video. Apang sa bihak sini, madasig naman nga nagamaniobra sang iyang mga kamot agud maplastar sa nagakaigo nga posisyon ang mga kolor sang kahon. Sa sulod sa 17 segundos, ang mga kolor ang nakabalik na sa orihinal nga posisyon. Ang lalaki sa video, amo ang 19 anyos kag second year college nga si Gabriel Angelo Hilado sang Barangay Caridad, Baguio City. Siyam katuig pa lang kuno ini sang iya nakahiligan ang paghampang sa Rubik's Cube. Ini ang nagsugod sang siya ang gintuduan sa iya pakaisa. Balido ka malang, ka hampang-hampang malang blatane aw. Kag dog na himo ko na siya nga hobby, kag sa sige-sige nga hampang na-enhance. Sumugod sa to, wala naging untatan ni Gabriel ang paghampang sa Rubik's Cube. Nangin pala agyan gani ini para ma-challenge siya nga itry sa next level ang iya kapasidad pinaagi sa pag-intra sa mga kompetisyon. Ginkilala ini nga kampiyon sa national competition sa kategory nga 5x5 sa pinakamadasig nga pag-solve sa Rubik's Cube sa sulod lang sang 18 minutes kag 39 seconds. Magluwas mangin isa ka Rubik's Cube master, luyag man sini nga mangin isa ka math teacher. Proud naman ang supportive nga ginikanan ni Gabriel nga wala gina-ekspektar nga ang abi sini nga simple nga hampang ang magadala sa iyang anak sa kadalagan. Support lang Japon. Sa mga mothers no kung ano ang hilig bala nang hindi pag
i-pressure or piliton ang bata. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, mangin star-studded ang Dinagyang Festival 2025. Kaupod ang inyong paborito nga Kapuso Stars. Sa Biyernes na 4 p.m. magabisita ang prinsesa ng City Jail cast nga Sanday Allen Ansay, Denise Laurel, kag Will Ashley sa South Point SM City, Iloilo. Sa Festive Walk Iloilo naman, mag-bonding sa mga Ilonggo Sabado 6:30 p.m. ang My Ilonggo Girl Stars, Jillian Ward, Michael Sager, and Yasser Marta sa Kapuso Fiesta. Bantayan man ang cast ang Lolong Bayani ng Bayan nga Sanday Ruru Madrid, Shaira Diaz kag Paul Sala sa Sabado man 4 p.m. sa Robinson's Place, Iloilo. Mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na samahan kami sa exciting na Kapuso Mall Show. Kita-kits po tayo sa January 25, 4 p.m. sa Robinson's Iloilo. See you there mga kapuso! Mga kapuso, kamusta po kayong lahat? Hindi na po ako makapaghintay na makiselebrate para po sa inyong Dinagyang Festival. Magkita-kita po tayo dyan mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, precious ang prime commodities kag basic necessities na talana nga magasaka. Pila ka mga konsumidor nagahimo na sa pamaagi agod makakinot. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Antas magpangumpra si Vanessa sa mga kinahanglanon sa iya balay, gina-check si ni Anay ang price tag sa mga produkto antes isulod sa basket. Inibangod naga-budget na sila sa iya bana tungod sa kamahal sa mga balaklon. Sakit man siya sa budget. Kay ti sa imo sang una for ang imo 1,000, damo pa mabakal mo. Subong do medyo gamay na lang. Kag medyo budget gid sa. Ang iban nga iloy nagadala sang listahan antes magpadulong sa grocery store agud masigurado nga hindi maglalapaw ang ila balaklon. Kung ano lang priority sa panimalay mo na among ginabakal. Importante gid bala. Kinanglan ang mga gid sa panimalay ang ginauna pagkain kag tapos mga naadlad lang nga ginagamit bala. Sang damlag lang ginanunsyo sang Department of Trade and Industry nga ginaprubahan na nila ang hinyo sang manufacturers nga price adjustments sa 63 ka items sang basic necessities kag prime commodities nga ipatuman sa masunod nga bulan. Sa 217 ka produkto nga nalakip sa suggested retail price bulletin, 72% lang ang wala sang pagkulag sa presyo kag 28% ang may pagsaka apang minimal lang suno sa ahensya. Ginatudlo rason sang ahensya sa price hike amo ang pagsaka man sang presyo sang raw materials kag labor. Lakip sa items nga magasaka ang presyo amo ang canned sardines, kandila, battery kag powdered milk. Sa subong nagabili sang 19 to 24 pesos ang presyo sang sardinas, samtang ang powdered milk nagabili sang 6 pesos and 72 centavos. Tubtub 11 pesos ang magamay nga sachet, 95 pesos and 50 centavos ang dalago nga pack sang gatas. Subong wala kami increase pero February may ara. Naghatag ng iban nga distributor sang price list pero mga February pa. Mostly siguro masakto na mga powder. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Papuso sa Negros Occidental naman, imbes nga tent, mga payag ang pagtinirahan sa evacuee sa Baguio City. Sa Tion, ipasaka sa Alert Level 4 status ang Mount Canlaon. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagbakal na sa mga payag nga kawayan ng Baguio City LGU agud himuon nga temporary shelters sang nagbakwit nga 20 ka mga pamilya bangod sang paglupok sa Mount Canlaon sang nagigad nga Disyembre. Among man ini ang gamiton nga tiniran sa mga posibleng magbakwit pagit kung magsaka sa alert level 4 ang bulkan. 15 na kapayag ang inpahamtang na sa barangay Napoles nga lokasyon sang himuon nga tent city sang syudad. Sunod sa LGU, kuni kumpara sa family tent, mas mabakod ang payag nga magamit pa sa malawig nga tion, samtang wala pa nakabalik sa ilang puluyan ang evacuees. Nag-try kami put up ng something, but hindi siya naglawig more than 1 month. Nagkalaguba siya. May natural ventilation nga daw pareho sa na isaranina dito sa kabukiran. And at the same time, may privacy pagit sila yan. Mahimo nga makaakomodara sa masobra 1,000 nga pamilya ang LGU sa tion ipasaka sa alert level 4 ang bulkan.
Napreparahan naman ang kuryente kag tubig nga gamiton. Pwede sila yung kapananog, pwede sila kabutang sa nila nga katapatan. May preparation niya ang city ng kuryente kag tubig. Sa pinakauli nga update sa FIVOX, 2 ka beses nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang bulkan sa sulod sa 24 oras. Apisar sini wala naman sa may nabaton nga report sa pagtupa sa abo ang FIVOX. Nagapabilin sa Alert Level 3 ang bulkan kanaon. Upod Geruel Bangoy, Aileen Tadreso. 1 Western Visayas. Mahimo makakasan sa driver's license ang 53 anyos nga si Jerry Gonzalez, ang driver nga nagbunggo patay sa 2 ka babae sa Zaraga, Iloilo sang Domingo sang gabi kag nagbunggo man sang balay sang pamilya Turba sa barangay Tagbakharo. Ini ang suno sa Land Transportation Office 6, ilabi na nga nagresulta ini sa homicide. Apang ginahulat pa sang ahensya ang blotter report halin sa Zaraga Municipal Police Station, agod maka-issue sila sang show cause order sa driver. Nahibaluan nga pisar na pasaka na ang kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Nakagwa na sa karsel ang suspect, mangun ini ang nakapiyansa. Might be suspended or it might be revoked because of the gravity of the offense. May napatay kita nga duha. No, so galing hindi ko kahatag sang additional nga comment because I have not yet received the copy of the blotter report from the PNP. Mapuso nakuha naman sang 1.7 million pesos nga balor sang suspected Shabu nga may kabugaton nga 250 gramos ang isa ka civil engineer kag 2 ka babae sa isa ka hotel sa Barangay Singkang Airport Martes ang aga, Enero 21. Ang mga suspetsado ginkilala, Sanday alias Fredo, 51 anyos ang Barangay Mansilingan nga subject sang ginkasang abay sa operation. Alias Iya, 18 anyos ang Mansilingan kag alias Shaba, 23 anyos sang Barangay Singkang Airport. Base sa impormasyon nga nagkuha sa Bacolod City Drug Enforcement Unit, si alias Fredo ang masaming nag-check-in sa mga hotel kung saan ginapatihan nga ginapatigayon sini ang illegal nga mga transaksyon. Binulan na ni naton ang monitoring naton sa ila, sir, kay ini siya ga silo-silo transaction halin sa isa ka hotel pakadto sa isa pagid ka hotel. Wala ni siya, sir, permanente nga ginatambayan pero mga hotel ni sir kag mga lodging house ang iya ginasailoan. Pilason ang 2 ka lalaki nga nagasakay sa motorsiklo matapos magbunggo sa nasumala nga pribado nga salakyan sa Barangay Daga, Santa Barbara, Iloilo, Martes ang gabi. Magaliko kuntani sa Bangga Dalid, Santa Barbara ang motorsiklo nga ginamaneho ni Vincent George Serapico sa Barangay Santa Clara, Oton. Apang wala sini natalupangdan ang nagapadulong nga salakyan. Bangod sa mabasko nga impact, nagtabog ang motor sa kilis ng dalan. Nakaagom ang driver sa motor sang bali sa tuong nga tiil. Samtang minor nga pilas naman ang naagom sang upod sini. Totally gutted ang barak sa Provincial Highway Patrol Team sa Barangay Balabagoharo matapos ginlamon sang kalayo mga alas 2:20 kahapon sang hapon. Dala nga nasunog ang mga impounded nga salakyan, subong man ang 2 ka unit sang auto kag motorsiklo. Ginapuluban ta 400,000 pesos ang kahalitan sa sunog. Ginausisa sang Bureau of Fire Protection ang gintunaan sang kalayo, apang posible nga halin sa circuit breaker. Bangkay na sa Masapuan ang 36 anyos nga amay nga si alias Boy. Matapos ginpahayag na lumos sa baybay sa Barangay San Juan sa Banwa sang Binalbagan. Suno sa Binalbagan MDRRMO, alauna sang Domingo, Enero 19, sang ulihing nga nakitaan nga nagalangoy ang biktima sa baybay. Upod man sini ang asawa kag bata nga nagasakay sa bangka. Apang ginpauna kuno sang bana ang iasawa. Kag wala nagdaho mga asawa nga wala nagali nagasunod langoy ang iabana. Pagbalikit sini, wala na ang biktima nga posible ginaanod sang tubig. Lunes na sang aga, sang nasapon ang bangkay sang biktima. Ginapahayag nga nakainom ang biktima antes naglangoy kag nalumos. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso, sinulog sa Kabangkalan 2025 nangin masadya kaupod ang aton sikat nga Makapuso Stars. Samtang performances naman sa mga nagpasakop sa Tribal Arena Dance Competition, ginkabiliban. Nakatutok Aileen Pedreso. Dalago nga props,
madinuagon nga costumes. Magahod apang makalinaw nga tukar sang drums. Kag syempre, all-out performances. Initanan halad kay Senyor Santillo nga mo ang sentro sang 49th Sinulog sa Kabangkalan Festival. Ang public plaza na puno sa mga bisita nga lunsay nag-enjoy kag nag-believe sa performances sa pitutanan kat timo nga nagpasakop sa Tribal Arena Dance Competition. First time. Sadya, ma'am, sadya. Salamat sa blessing sa year 2024, Senyor Santo Niño. Mapatsagan ko gin nga ang mga tao nagakalipay man. Ginkilalang kampyon ang tribo Oro Binukaw. Samtang, 12 tanan ka mga linay ang nagpasalida sang kaanyag, kaalam, kag talento para makuha ang korona nga Miss Sinulog Kabangkalan 2025. Mas naging espesyal pa ang kahiwata bangod ang host, si Miss Universe Philippines 2019 Gasili Ganados, kaupod ang aton GMA Regional Correspondent Adrian Prietos. Si sparkle artist Lexi Gonzalez nagserbe nga celebrity judge. Kat ang nagpakilig sa mga kandidata, si sparkle artist Christopher Martin. Ang warm ng mga taga-Negro sa talagang dama na dama ko kung gaano ka festive ang sinulog dito. First time ko dito and ito naman talaga yung parang look forward ko lagi na makita natin yung mga kapuso natin up close. The crowd and the energy and the girls were so lovely kanina. So para na rin akong I'm home away from home. So welcome our Miss Sinulog Kabangkalan 2025! Ginkoronan bilang Miss Sinulog Kabangkalan 2025 si Ronaldine Padernal. Upod Garuel Bangoy ay Dean Pedreso. 1 Western Visayas. Isa lang sa 3 ka mga suspect na nakuhaan sa CCTV footage ang posible may utang si Pastor Douglas Hover. Ini ang santo sa investigasyon sa Pavia MPS. Madumduman nga 3 ka ginapahayag Indian National ang ginatudlo suspect sa krimen nga una ginpatihan nga ginutangan sa biktima. Ang 3 ang nagatinir sa syudad sang Iloilo kag madugay na nga nagapatigayon sa pautang sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginpahayag sang kapulisan nga isa sa 3 ka suspect ang nagsakay sa salakyan sa biktima kag gintiro ini sa sulod sang salakyan. Personal nga ginkilala sa mga witness ang 3. Wala pa sa gihapon nakapasaka sang kaso ang Pavia MPS batok sa mga suspect. Bangon ginahulat pa sang kapulisan ng isa sa mga witness. Isa lang po kasi itong 3 pong ito is magkakasama po sila sa isang apartment. Ang sabi ng ating mga witnesses, isa lang po yung napagutangan. Mga puso, wala naman sa malaing nga panahon o kung bagyo, nga nasiplatan ang pag-aasa sa sininga semana kag sa masunod pa apang padayon ang pagluntad sa naglain-lain nga weather system sa pungsod. Shear line gihapon ang nakaapekto sa eastern sections sang Southern Luzon kag Visay. Samtang amihan naman sa nabiling nga bahin sang Luzon. Bud gihapon sa amihan, matugnaw nga panahon ang nabatsyagan sa dakong bahin sang Luzon. Sa Baguio City na record ang pinakamanubo nga temperatura sa buong adlaw nga naglubo pa sa 14.8 degrees Celsius. Yara sa 15.2 degrees Celsius naman ang temperatura sa La Trinidad Benguet. Sa datos sa Metro Weather, pataas gihapon ang chances ng ulan sa Aklan, Capiz, at Iloilo, kag patiman sa Negros Island region. Posible man ang ulan sa iba't pakabahin sa pungsod. Mga kapuso, 5 kilometer nga Iloilo Sunset Boulevard pagabuksan na sa publiko sa Biyernes. Dalan dako nga bulig sa pagpahaganhagan sa trapiko halin sa syudad padulong sa Banwa sang Oton. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Formal na nga pagabuksan sa publiko ang 5 ka kilometro kag 4-lane nga Iloilo North Bank Road ukon Sunset Boulevard sa Enero 24. Antes ni, may bike fun ride kag tree planting activity nga ipatigayon sa boulevard. Ang pagbukas ng boulevard ang makapahagan-hagan sang trapiko halin sa Iloilo City pakadto sa Banwa sang Uton. Kumbaga may paamolyahan ang aton nga mga motorista nga pumakadto man siya sa area sa Uton, pakadto sa First District, may other option siya no nga may alternate siya nga ruta.
Si Wilbert nga isa ka taxi driver, nakabigan ako nga bulig ang pagbukas ng boulevard bangod makalikaw sila sa mabugat nga trapiko. Mapos-apos gawa ka, kiti makalikaw ka gawas traffic na, sige makabot sa destinasyon mo, iwas ka pa sa sang konsumo sang gas, kiti diretso ang biyahe. Ginapabugal man sang Sunset Boulevard ang mahangin nga lugar, viewing deck, bike lanes kag flowering trees. Apisar makapila na magbisikleta sa lugar si Tony, nagakalangkag pagid ini sa mugos na nga pagbukas ang dalan. Mas mabintahan nga naga-bike ka di sa ining area kay mabugnaw. Si Noel nga halin pa sa Coronadal na amaze sa katahom sang Sunset Boulevard. Kamagit ka namin para gid sa tao nga malagawan nila. Ang masobra 2 billion pesos nga proyekto ang ginalantaw nga mangin panibago nga tourist attraction sa Iloilo City. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton kapuso abroad, madamong gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.